10 mga hindi maipaliwanag na tunog na nai-record sa ilalim ng dagat. Welcome sa Arvin Polo TV. Alam naman natin ang ating karagatan ay nababalot ng iba't ibang mga misteryo. Pero bakit? Ito'y sapagkat iba't ibang tunog ang narinig at nai-record na sa ilalim ng karagatan gamit ang iba't ibang mga equipments. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito kayang ipaliwanag at di rin malaman kung saan nga ba sila nagmula. At ang palaisipan ay, ano-ano kaya ang dahilan bakit nabubuo ang ganitong mga tunog? Posible nga bang nagmula ito sa mga malalaking hayop? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at tutuklasin natin kung ano-ano ang 10 mga hindi maipaliwanag na tunog na nai-record sa ilalim ng dagat. Number 1. The Bloop. Ang The Bloop ay isang misteryosong tunog na nai-record noong 1997 ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA sa Pacific Ocean. Isa ito sa pinakamalalakas na tunog na nai-record sa ilalim ng dagat at nagdulot ng malaking interes mula sa mga scientists at sa publiko. Sa loob ng maraming taon ay hindi matukoy kung saan nagmula ang tunog na ito, kung kaya't maraming teorya ang nagsilabasan patungkol dito. Samantala, narinig ang The Bloop sa southern part ng Pacific Ocean, malapit sa western part ng Chile. Napakalakas ng tunog na ito kaya narinig ito ng maraming sensors na naka-install sa ilalim ng tubig na ilang libong kilometers ang layo mula sa pinagmulan ng tunog. Ang tunog ay nagsisimula sa low frequency na mabilis na tumataas na parang isang bloop, kung kaya't tinawag itong The Bloop. Noong una, walang sino man ang kayang magpaliwanag ng tungkol sa pinagmulan ng tunog na yon. May mga nagsasabi na maaring ito ay mula sa isang malaking hayop sa ilalim ng dagat na hindi pa natutuklasan, tulad ng isang giant squid o ibang giant creature. Mayroon ding nagsasabi na ito ay dulot ng malaking bloke ng yelo na nabibitak o gumagalaw sa ilalim ng karagatan. Dahil dito, maraming tao ang naging interesado tungkol sa misteryo ng The Bloop. Kaugnay pa nito, pagkalipas ng ilang taon ng pag-aaral, ay naglabas ng pahayag ang NOAA tungkol sa pinagmulan ng The Bloop. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang tunog na ito ay maaring dulot ng isang phenomenon na tinatawag na icequake. Ang icequake ay nangyayari kapag ang mga malalaking bloke ng yelo sa Antarctica ay nabibitak na nagdudulot ng malalakas na tunog na kayang marinig kahit sa malalayong lugar sa ilalim ng tubig. Ang tunog ng isang icequake ay tumutugma din sa frequency at katangian ng The Bloop, kung kaya't ito ang mas tinatanggap na paliwanag tungkol sa tunog na ito. Number 2, Julia. Ang Julia ay isang kakaibang tunog na narinig sa karagatan noong March 1, 1999 sa South Pacific Ocean. Ito ay nai-record ng National Oceanic and Atmospheric Administration gamit ang mga special microphones na tinatawag na hydrophone. Tumagal ang tunog ng mga 15 seconds at hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung saan ito galing. Kaugnay nito, ang NOAA ay nag-aaral ng mga tunog sa dagat para malaman ang mga pagbabago sa ating kapaligiran at klima. Gamit ang kanilang mga hydrophone na naka-install sa iba't ibang bahagi ng karagatan, ay nakakakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga lindol, pagsabog ng bulkan at iba pang mga pangyayari sa ilalim ng dagat. Ang tunog na Julia ay may mababang tono ngunit napakalakas kaya pinaniniwalaan na nanggaling ito sa isang malaking bagay. Samantala, isa sa mga paliwanag ng NOAA tungkol dito ay maaaring nagmula ang tunog sa isang malaking iceberg na bumangga sa ilalim ng dagat o sa isa pang iceberg. Karaniwan itong naririnig sa mga lugar na maraming yelo tulad ng Antarctica. Ang pagkilos at pagbagsak ng mga yelo ay nagdudulot ng tunog na naririnig kahit sa malalayong lugar. Maliban dito, mayroon ding teorya na nagsasabi na maaaring galing ang tunog sa pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Ang mga pagsabog na ito ay nagdudulot naman ng malalakas na tunog at panginginig na naririnig ng mga hydrophone kahit nasa malayo ito. Ngunit wala pang sapat na ebidensya para patunayan ito. Ang tunog na Julia ay nagtulak sa mga scientist upang mas lalo pang pag-aralan ang mga tunog na nagmumula sa karagatan. Ang ganitong mga pag-aaral ay mahalaga din para maunawaan ang mga nangyayari sa ilalim ng dagat. Ang mga hydrophone ay mahalagang kagamitan sa marine science dahil nakakatulong ito sa pagkolekta ng mga impormasyon na hindi makukuha sa ibabaw ng dagat. Number 3, slow down.
Ang slowdown ay isang tunog na nai-record sa ilalim ng dagat. Tinawag itong slowdown dahil parang bumabagal ang tono nito sa loob ng ilang minuto. Natuklasan ito noong 1997 gamit ang mga hydrophone ng US National Oceanic and Atmospheric Administration. Tumagal ang tunog ng mahigit 7 minuto at narinig sa malaking bahagi ng karagatan. Ang slowdown ay narinig sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean, ngunit hindi pa rin alam kung saan talaga ito nanggaling. Samantala, may ilang teorya tungkol dito. Ang isa sa mga teorya ay nagsasabi na ito ay nanggaling sa mga iceberg. Sinasabi ng teoryang ito na maaaring nagmula ang tunog sa malaking iceberg na bumabangga sa seabed. Ang ganitong interaction ay maaaring magdulot ng mababang tunog na kayang marinig kahit nasa malayo. Bukod dito, may isa pang teorya na nagsasabi na posibleng nanggaling ang tunog sa mga lindol sa ilalim ng dagat. Ang paggalaw ng mga tectonic plates ay maaari ring lumikha ng mababang tunog. Ang mga lindol at pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat ay kilalang sanhi ng iba't ibang tunog sa karagatan, pero kakaiba ang slowdown kumpara sa mga normal na tunog na ito. Subalit, kahit natural lamang ang slowdown, ay mayroon pa rin itong epekto sa kapaligiran ng dagat. Mahalaga ang tunog sa ilalim ng tubig para sa maraming hayop tulad ng mga balyena at dolphin na gumagamit ng tunog para makipag-usap at maghanap ng kanilang mga pagkain. Ang ganitong tunog ay maaaring makaapekto sa kanilang mga gawain at pag-uugali. At kahit na pinag-aaralan pa ang tungkol dito, nananatili pa ring misteryoso ang slowdown. Ang paggamit ng hydrophone at mas detalyadong pag-aaral ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga ganitong tunog. Pero marami pa rin ang hindi alam, lalo na kung saan ito nanggaling at paano ito nabuo. Karagdagan pa, ang pag-aaral ng mga tunog sa ilalim ng dagat ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa hinggil sa mga nangyayari sa ating karagatan. Mahalaga naman ito para sa marine science at nakakatulong din sa pagprotekta sa ating mga karagatan. Number 4, the train. Ang the train ay isang kakaibang phenomenon na nagbibigay ng bagong kaalaman na kung saan ay may narinig na tunog ng train sa ilalim ng tubig. Ang phenomenon na ito ay unang nadiskubre ng mga scientist habang nag-aaral sila ng tunog sa karagatan upang maunawaan ang patungkol sa mga marine life at mga lindol sa ilalim ng dagat. Ang pag-aaral tungkol dito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tunog sa pag-unawa sa ating kalikasan at kapaligiran sa karagatan. Ang tunog na tinatawag na the train ay nagmumula sa mga activities sa ilalim ng karagatan, tulad ng paggalaw ng mga tectonic plates at pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng tubig. Ang mga activities na ito ay nagdudulot ng malalakas na pagyanig na lumilikha ng sound waves na kumakalat naman sa tubig. Ang sound waves na ito ay mababa lamang ang frequency, kung kaya't naglalakbay ito ng malalayong distansya at naririnig sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Ang tunog na naririnig ay parang tunog ng train at ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na the train. Maliban pa rito, isa sa mga dahilan kung bakit naririnig ang the train sa ilalim ng tubig ay dahil sa kakaibang katangian ng tubig bilang daluyan ng tunog. Ang tubig ay mas siksik kumpara sa hangin, kung kaya't ang sound waves ay naglalakbay ng mas mabilis at mas malayo sa tubig. Samantala, gumagamit naman ang mga scientist ng mga hydrophone o underwater microphones para ma-record ang mga tunog na ito. At sa pamamagitan ng mga advanced technology, nagiging posible ang pagre-record at pag-aaral ng mga sound waves na ito, na nagbibigay daan para mas maunawaan pa ang mga nangyayari sa ilalim ng karagatan. Subalit bukod sa mga natural activities, ang the train sound ay maaari ring magmula sa mga malalaking barko at submarines. Ang tunog mula sa mga sasakyang ito ay naglalakbay din sa malalayong distansya sa ilalim ng tubig. Gayon din ang phenomenon ng the train ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga activities sa ilalim ng karagatan at sa mga marine life, kundi pati na rin sa kalagayan ng ating kapaligiran. Ang mga tunog na ito ay maaaring magbigay ng palatandaan hinggil sa mga pagbabago sa geological activities na mahalaga naman para sa pagpaplano at pag-iwas sa mga natural calamities. Number 5, the hum. Ang the hum ay isang kakaibang tunog na naririnig sa iba't ibang bahagi ng mundo, tulad na lamang sa mga karagatan.
Karaniwang inilarawan ito bilang mababang ugong o buzzing na maririnig sa tahimik na lugar. Maraming tao ang nagsabi na naririnig nila ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung saan ito nanggagaling. Samantala, may isang teorya na nagpapaliwanag kung bakit mayroong the hum sa mga karagatan. Ito ay dahil sa mga hayop sa dagat tulad ng mga balyena at malalaking isda. Ang mga balyena ay kilala sa paggawa ng malalakas at mababang tunog na umaabot kahit sa mga malalayong distansya sa ilalim ng tubig. Ginagamit nila ito para mag-usap at maghanap ng mga maaari nilang maging partner. Subalit, ang mga tunog mula sa balyena ay may particular na pattern, kaya madali lamang itong makilala mula sa the hum. Bukod dito, isa pang teorya ay ang mga lindol at pagputok ng bulkan na nangyayari sa ilalim ng dagat. Ang mga activities na ito ay maaaring magdulot ng malalakas na tunog at vibrations na naririnig sa malalayong lugar. Ang mga submarine earthquakes at volcanic eruptions ay maaari ding magdulot ng tunog na ito. Dagdag pa rito, may iba rin na nagsasabi na ang the hum ay gawa ng mga submarines at iba pang underwater vehicles. Ang mga machinery na ito ay maaaring magdulot ng tunog habang sila ay gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ang sonar equipment na ginagamit sa mga military operations at underwater explorations ay isa pang posibleng dahilan ng pagkakaroon ng ganitong uri ng tunog. Ang sonar waves ay maaaring magkalat ng tunog sa karagatan na naririnig bilang the hum. Ngunit kahit mayroong mga teorya hinggil dito, hindi pa rin sapat ang mga ito para maipaliwanag ang lahat ng aspeto ng the hum. Dahil kung minsan ay naririnig pa rin ang tunog kahit sa mga lugar na malayo sa mga kilalang marine life o geological activity at sa oras na walang human activities dito. Dahil dito, patuloy pa rin ang mga pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa the hum. Sa kabilang dako, ang the hum ay hindi lang naririnig sa mga karagatan dahil naririnig din ito sa ilang bahagi ng lupa. Sa mga lugar na ito, kadalasang iniuugnay ang tunog sa mga industrial activities tulad ng malalaking machineries at malalalim na pagmimina. Bagaman may pagkakaiba sa tunog ng the hum sa lupa at sa tubig, pareho naman ang karanasan ng mga nakaririnig nito. At ito ay isang mababang tunog na maaaring magdulot ng discomfort at anxiety sa ilang tao. Bagamat marami ng mga pag-aaral ang ginawa dito, ang the hum ay nananatili pa ring misteryoso. Number 6, the quackers. Ang the quackers ay isang kakaibang tunog na nai-record sa karagatan. Maihahalin tulad ito sa tunog ng pato o quack. Una itong narinig noong 1960s ng mga submarines ng Soviet Union sa northern part ng Pacific Ocean at Arctic Ocean. Ang tunog na ito ay naririnig tuwing spring at autumn season at naging palaisipan sa loob ng ilang dekada. Noong una, inakala ng mga scientist na ang tunog ay nagmula sa mga foreign submarines o sa iba pang military activities dahil sa nangyayaring Cold War noong panahong iyon. Ngunit matapos ang kanilang pagsusuri tungkol dito ay wala silang nahanap na matibay na ebidensya na magpapatunay dito. Madalas na naririnig ang tunog na ito at parang nanggagaling sa isang natural na bagay lamang. Dahil dito, naisip nila na maaaring nagmula ito sa mga hayop sa karagatan. Samantala, ang isa sa mga teorya tungkol dito ay nagsasabi na ang tunog na ito ay nagmula sa isang uri ng malaking balyena. Ang mga balyena, lalo na ang mga minke whale, ay kilala sa paglikha ng malalakas at kakaibang tunog na maririnig kahit nasa malayo. Ngunit kahit na inihambing ang quackers sa tunog ng iba't ibang uri ng balyena, ay wala pa ring direktang connection ang nakita sa pagitan nito. Dahil dito, mas lalo pang naging misteryoso ang quackers. Gayon din, patuloy namang pinag-aaralan ang tunog gamit ang mga modern technology sa acoustics at oceanography. Ang mga hydrophone o mga devices na ginagamit para makinig sa tunog sa ilalim ng tubig ay nakatulong upang ma-record ang tunog na ito. Marami ding mga expeditions ang ginawa upang tuklasin ang pinagmulan ng tunog gamit ang mga underwater drones at iba pang makabagong kagamitan. Number 7, the ping. Ang the ping ay isang kakaibang tunog na narinig sa ilalim ng dagat. Natuklasan ito ng mga scientist noong 2016 malapit sa Nunavut, isang lugar sa North Canada. Ang tunog na ito ay nagdulot ng maraming tanong dahil sa kakaibang tunog at sa lugar kung saan ito narinig. Ang the ping ay isang mataas at paulit-ulit na tunog na naririnig sa ilalim ng tubig.
Narinig ito ng mga mangingisda at mga tao sa komunidad kaya inireport nila ito sa mga authorities. Narinig ang tunog sa Fury and Hecla Strait, isang masikip na daanan sa pagitan ng Baffin Island at ng mainland ng Canada. Ang lugar na ito ay nagsisilbing tirahan ng maraming marine life tulad ng mga balyena at seal. Dahil dito, sinubukan ng mga authorities kasama ang Canadian Department of National Defense na alamin kung saan nanggagaling ang tunog. Gumamit sila ng sonar at iba pang kagamitan para mag-record ng tunog at hanapin ang pinagmulan nito. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap ay hindi pa rin malaman kung saan talaga nanggaling ang tunog. Kaugnay nito, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng The Ping. Ang isa sa mga pangunahing teorya ay nagsasabi na ito raw ay nagmula sa mga marine creatures tulad ng balyena o seal. Sinasabi ng ilang eksperto na ang tunog ay maaaring mula sa echolocation clicks ng mga balyena na ginagamit nila para mag-navigate at maghanap ng kanilang mga pagkain sa ilalim ng tubig. Bukod dito, mayroon ding teorya na nagsasabi na ang tunog ay gawa ng tao. Sinasabi ng ilan na maaaring ito ay mula sa mga submarines o iba pang kagamitan sa ilalim ng dagat. Dagdag pa rito, may report din na ang tunog ay maaaring nagmula sa isang mining company na gumagamit ng sonar survey sa lugar na iyon. Ang sonar surveys ay gumagamit ng malalakas na sound waves na maaaring magdulot ng tunog na katulad ng The Ping. Maliban dito, mayroon ding mga kakaibang teorya hinggil dito. Ang ilan ay naniniwala na ang tunog ay gawa ng mga alien o extraterrestrial beings. Bagaman wala itong scientific basis, patuloy itong lumalabas sa mga discussion at teorya ng mga conspiracy theorists. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung saan nanggagaling ang tunog na The Ping. Sa kabila ng iba't ibang teorya at mga investigasyon ay walang malinaw na ebidensya na magpapatunay sa alinman sa mga ito. Number 8. The Upsweep. Ang The Upsweep ay isang kakaibang tunog na unang narinig noong 1991 ng National Oceanic and Atmospheric Administration o ng NOAA gamit ang kanilang mga underwater microphone sa Pacific Ocean. Ang tunog na ito ay naging paksa ng maraming pag-aaral dahil sa kakaibang katangian nito at hindi tiyak na pinagmulan. Tinawag itong upsweep dahil tumataas ang tono nito habang tumatagal. Bawat pagtunog ng upsweep ay tumatagal ng ilang seconds at paulit-ulit sa mga tiyak na oras, ngunit hindi ito regular. Ang tunog na ito ay mas malakas tuwing autumn at spring season na nagmumungkahi na maaring may kinalaman ito sa panahon. Kaugnay nito, maraming mga paliwanag ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng upsweep. Isa sa mga pangunahing teorya ay nagsasabi na ang tunog ay galing sa volcanic activities sa ilalim ng dagat. Ang pattern ng tunog at ang pag-ulit nito ay tila tugma sa mga volcanic activities sa ilalim ng dagat, lalo na sa rehiyon ng Pacific. Ang pag-alsa ng mainit na tubig at mga bula ng gas mula sa mga bulkan ay maaaring lumikha ng ganitong tunog. Samantala, ang isa pang paliwanag ay nagsasabi na ang tunog ay maaaring nagmula sa mga yelo na nabibiyak sa ilalim ng dagat. Kapag ang yelo ay gumagalaw o nabibiyak, maaaring lumikha ito ng malalakas na tunog na naririnig kahit sa malalayong lugar. Subalit, ang pagkakalat ng upsweep ay hindi masyadong tumutugma sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang mga yelo na nabibiyak. Mayroon ding mga haka-haka na ang upsweep ay gawa ng tao. Ngunit, ang patuloy na presensya nito mula noong una itong natuklasan at ang hindi regular na pattern ng tunog ay nagpapahiwatig na hindi ito resulta ng mga human activities tulad ng mga submarines o iba pang gamit ng mga militar. Number 9. Boeing. Ang Boeing na tunog na naririnig sa karagatan ay matagal nang nagiging palaisipan sa mga eksperto. Una itong narinig noong 1950s ng mga submarine ng US Navy sa San Diego at Hawaii. Ang tunog na ito ay parang isang metallic sound na may kaunting reverb. Samantala, mahigit 50 years muna ang lumipas bago natukoy na ang tunog na ito ay nagmumula sa mga minke whale, isang maliit na uri ng baleen whale na bihirang makita. Noong 1982, sina Thompson at Friedel ang nagmungkahi na maaaring mga minke whale ang pinagmumulan ng Boeing na tunog. Subalit walang konkretong ebidensya noon na magpapatunay dito dahil walang aktwal na nakitang mga balyena malapit sa mga lugar na kinukuhanan ng tunog. Kinailangan pang maghintay ng maraming taon bago tuluyang mapatunayan ang teorya na ito.
Dagdag pa dito, sa pamamagitan din ng mga pag-aaral ni Rankin at Barlow noong 2001 at 2005, ay nai-record nila ang mga Boeing na tunog sa Hawaiian Islands at sa ibang bahagi ng North Pacific. Nag-deploy din sila ng mga underwater recorders o hydrophones sa likod ng kanilang mga bangka upang tukuyin ang pinagmumulan ng tunog. At sa wakas ay napatunayan nila na ang mga tunog na ito ay nagmumula nga sa mga minke whale. Gayun din, ang Boeing na tunog ay may peak frequency na umaabot sa humigit kumulang 1.4 kHz at tumatagal mula 1 hanggang 4.5 seconds. Binubuo ito ng isang initial pulse na sinusundan naman ng amplitude at frequency modulated component na unti-unting humihina dahil sa tagal nito. Maliban pa dito, ang mga Boeing ay may iba't ibang katangian depende sa lokasyon, tulad ng mas mabagal na pulse repetition rate sa mga Eastern Boeing kumpara sa Central Boeing na naririnig sa Hawaii. Bagaman kilala na ang mga minke whale ay may malawak na distribution sa North Pacific, ay marami pa rin ang hindi alam ng mga eksperto tungkol sa kanilang population at sa kanilang paggalaw sa ilalim ng tubig. Ang mga tunog na ito ay karaniwang naririnig mula autumn hanggang spring season sa Hawaii, ngunit wala pang tiyak na lugar kung saan sila pumupunta kapag summer season. Sa katunayan, ang mga pag-aaral gamit ang acoustic monitoring ay nagpapahiwatig na maaari silang maglakbay sa mas malamig na tubig ng Chukchi Sea para sa pagpapakain. Sa kabila nito, ang pagkilala sa mga Boeing na tunog bilang nagmumula sa minke whale ay mahalaga sa pag-aaral ng kanilang komunikasyon at pag-uugali. Ngunit dahil mahirap silang makita ng direkta, ang paggamit ng tunog na ito ay nagbibigay daan upang mapag-aralan ang kanilang populasyon at kilos, kahit na hindi sila nakikita. Ang acoustic monitoring ay isa ring mahalagang kasangkapan upang dumami ang impormasyon tungkol sa mga marine mammals na mahirap maabot dahil sa kanilang tirahan sa ilalim ng dagat. Number 10, whistle. Ang tunog ng whistle o sipol sa dagat ay isang nakakamanghang paksa na pinag-aaralan ng mga eksperto. Karaniwang nanggagaling ito sa iba't ibang hayop sa dagat tulad ng mga dolphins at whales. Ang sipol na naririnig sa dagat ay kadalasang mula sa mga marine animals na gumagamit ng tunog para mag-communicate. Halimbawa, ang mga dolphins ay may mataas na tono ng sipol na ginagamit para makipag-usap sa iba pang dolphins. Ang bawat dolphin ay may natatanging whistle na parang nagsisilbing pangalan nila. Ang mga whales naman ay gumagamit ng mas mababang tono ng whistle sa kanilang mga kanta na maaaring marinig kahit hundreds of miles sa ilalim ng tubig. Ang mga sipol ng whales ay mas komplikado at maaaring may iba't ibang layunin tulad ng paghahanap ng partner o pagmarka ng kanilang teritoryo. Samantala, ang mga scientist ay gumagamit ng hydrophone, isang underwater microphone, para i-record at pag-aralan ang mga tunog sa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng mga recordings na ito ay natutukoy ng mga researchers ang mga specific activities at ang pag-uugali ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Ang mga impormasyon na nakokolekta at bukod pa dito, ang mga whistle sa dagat ay mahalaga hindi lamang para sa komunikasyon ng mga hayop, kundi pati na rin sa kalusugan ng kanilang kapaligiran. Ang mga tunog na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng kapaligiran tulad ng temperature at water salinity. Gayun din, ang mga whistle ay maaaring magpahiwatig kung may pagbabago sa kapaligiran tulad ng pollution o pagbabago sa klima na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga hayop at ng buong ecosystem. Subalit, maraming bagay ang maaaring makasira sa mga whistle sa dagat. Ang ingay mula sa mga barko, sonar at pagmimina sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng ingay na nagtataboy sa mga natural na sipol. Ang ingay na ito ay maaaring makasira